Ayan po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, medyo malabo na po, ito hong investigasyon po ng ICI po, mga kabida. Bago lang po, nagpahayag ito hong mga diskaya po mga kabida na ayaw na raw nilang makipag-cooperate, dito ho sa investigasyon po ng Independent Commission for Infrastructure, Kasi natatakot daw ito na baka one day sila po ang ituturong mastermind po mga kabida, dito ho sa issue po ng korupsyon, okay, sa flood control projects. Matapos pong lumabas ito pong balita, mga kabida, na gagawing state witness daw ng ICI, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong post ni Greco Bellica, mga kabida, Ang sabi po niya dito, Diskaya no longer wants to cooperate with the ICI after news came out that Martin may become state witness. Kasi baka sila na ang mastermind dito. Ala na police style. Paulit-ulit ko na sinabi, isara na ang ICI at balik na lang sa Marcoleta-led Blue Ribbon Committee hearing. Doon may tiwala ang tao. Ayun. So yun po, mga kabida. Okay? Ayaw na ho makipag-cooperate ito ho mga diskaya, dito ho sa ICI. Kasi ang lumabas kasi dito, mga kabida, imbis po na nagbigay po sila ng impormasyon, nakipag-cooperate po sila sa Independent Commission for Infrastructure para ho maging state witness, mga kabida. Iba naman daw na pangalan ang lumabas na gagawing state witness ho dito. Okay? Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. So, anong silbi doon ho sa kanila hong binigay ho na information po doon, mga kabida? Kung ganon, Okay? Simulat umpisa pa po, mga kabida, tila ayaw ho nilang paniniwalaan po, In fairness ho dito sa ICI, ang tinutukoy ko po dito, yung pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee under Senator Lacson's chairmanship, mga kabida. Okay? Yung testimonya po ng mga diskaya. Kasi po, makikita mo naman po mga kabida, sa actuations po ng komite, Unlike dun ho sa panahon po ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabida, nang siya pa ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, binigyan po niya ng importansya ito hong testimonya po ng mga diskaya. At dahil ho dito, mga kabida, inakusahan pa ito hong si Marcoleta, na nag-aabogado daw sa mga diskaya, dahil binigyan daw ng importansya yung testimonya po nila, mga kabida. Sino bang magsasabi po mga kabida sa atin na yung mga diskaya po ay nagsisinungaling, yung diskaya po ay nagsasabi po ng totoo, Okay? Para ba kasing kinocrucify na po nila ito hong mga diskaya porque sila yung may mga maraming mga proyekto na nakuha sa gobyerno, mga kabida, billions of pesos po, wala na ho silang karapatan na magsabi ho ng kung ano yung totoo, mga kabida. Hindi na po dapat natin sila pagkakatiwalaan, po, ganun po ba yun? Okay? Medyo nakakalungkot po, para sa kanila, ito hong sitwasyon po nila, mga kabida, na yung kanilang inaasam-asam po, na maging state witness, iba yung nakikinabang po, mga kabida. Parang ganun Okay? Mantakin nyo bigla na lang pong lumutang po mga kabida na gawing state witness ito hong si Martin Romualdez, ng ICI. Which is,
magkaiba naman po at baliktad po ano sa pananaw po ng karamihan po ano mga kabida. Kasi unang-una po, marami hong hindi ho maniniwala ano na wala hong partisipasyon, wala hong pananagutan po ano ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida sa issue po ng korupsyon dito ho sa ating bansa, particular na po ano doon po sa 2025 national budget ano. Yun kasi yung iginigiit po ano mga kabida na meron pong pananagutan ito hong si Romualdez sa 2025 budget ano ng Pilipinas. Isa na po roon ano na naniniwala ho mga kabida ito hong si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Okay, sa palagay po ni Guanzon po na ito hong si Romualdez po ang most guilty po dito ano mga kabida. Kaya nga galit na galit po siya no nung malaman na gagawing state witness ito. Paano ho nangyari 'yon ano? Na gagawing state witness 'yan na most guilty 'yon ano? Sabi po ni Attorney Guanzon po mga kabida. Okay? Parang lumabas tuloy dito ano, mga kabida na iba ang mastermind ho dito ho sa issue po ng korupsyon. Okay? Baka may ituturo po ibang mastermind, mga kabida. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? May sinabi pa nga after na nag-testify ito sa ICI na meron daw siyang vital information. Okay? Na sinabi po, ano, mga kabida, may pinangalanan daw siya na personalidad. I don't know kung ano po yung kanyang pinangalanan po mga kabida, ano? Yun yung lumabas po sa balita, mga kabida, after he testified, ano, dyan po sa ICI. Okay? Baka naman po naglabas po siya ng mga pangalan po, mga kabida, na posible yung sangkot ho dito, ano? Sa issue po ng corruption. Both, ano? 2025 national budget at ito hong flood control projects po, ano, mga kabida. Kaya dito ho pumasok, mga kabida, itong kahalagahan po ng live streaming. Kasi po, ang mangyayari kasi, puro haka-haka lang po tayo. Kagaya na lang po dito. Ano yung sinabi po ni Martin Romualdez doon? Okay? Ano yung kanyang isiniwalat po doon? Ano? Ano yung sinasabi po ng balita na meron daw siyang pinangalanan po na tao dito, mga kabida, o personalidad? Ano po? Di ba? So, puro speculations lang po eh. Haka-haka. Wala kong konkretong kumbaga basihan, ano? Kung ano talaga yung kanyang mga sinabi po doon. Unlike kung i-live stream po ito, mga kabida, yun, kahit na po siguro, hindi na po kailangan na-explain, maintindihan na po ng taong bayan, ano po, mga kabida. Diba? So, ito, latest development po ito, mga kabida, no? Na ayaw na daw makipag-cooperate ng mga diskayas, ano, dito ho sa Independent Commission for Infrastructure. Okay? So, hindi naman po nila pwedeng pilitin po ito, ano? Kasi unang-una po, mga kabida, ang ICI po parang ordinaryong fact-finding body lang po ito, ano? Wala hong kapangyarihan. Unang-una, wala hong ngipin dyan ho sa pagpapadala po ng sabina. Pangalawa, wala hong contempt power, ano? So, paano po pilitin po ng ICI ito hong kanilang mga resource persons, ano? Kung ito po ay tumanggi. Di ba? So, in short, inutil. Ito hong ICI, ano? Mga kabida. Oh. Di ba? Kumbaga, courtesy na lang po ng mga resource persons na pumunta po doon. Pero as to compliance, mga kabida, ano? Okay? Strict compliance, wala. Pwede ho nilang tanggihan yan. Tapos sinabi po ng ICI na pwede naman po silang humingi ng tulong mula sa korte, ano? Pwede ho silang mag-file po ng petition po doon para po maglabas po ng warrant of arrest. Ang korte, paano mangyari yan? Kasi unang-una po, ang korte maglabas lang po ng warrant of arrest kung meron pong kaso na po, ano, mga kabida. At saka, kung nasa kanila hong jurisdiction.
Itong investigasyon po ng ICI po mga kabida, wala ho sa kanilang investigasyon, ano? Paano sila mangingialam dyan? Ako, duda po ako eh. Pag mangyari yan, ano, mga kabida, hindi ho sasagot ang korte. Kasi yun nga eh, unang-una, hindi po sa kanila ang jurisdiction. Naturally, ang korte maglabas lang po ng warrant of arrest, mga kabida, against a particular person, okay, para magkaroon po sila ng jurisdiction. Yun yung purpose. Okay? Para magkaroon po ng jurisdiction ng korte over that person, kailangan po nilang maglabas po ng arrest warrant, mga kabida. Pero dito ho sa case po ng ICI, paano sila maglabas ng warrant of arrest na unang-una, hindi ho nila jurisdiction ito pong tao o subject ng warrant of arrest, ano, mga kabida. Pangalawa, wala hong kaso laban ho sa subject ng warrant of arrest. It's a mere investigation lang po, ano, mga kabida. Diba? So malabo po. Malabo talaga, ano. So yun po, dapat ayusin po ng ICI yung kanilang sistema ho, ano, mga kabida. Dahil ho medyo kalat at medyo magulo, ano, mga kabida, itong sistema po ng ICI. Nananawagan ho ito hong si Attorney Rowena Guanzon, mga kabida, na magpitiw na lang, ano, ito pong mga miyembro po ng ICI, mga kabida. Kung maalala po ninyo, meron pong napabalita, ano, yung sinabi po ni Congressman Edgar Erice, ano, na meron daw siyang nakausap na isang miyembro ng ICI na gusto na raw magbitiw sa kanya hong pwesto, ano, dahil ho nawalan daw siya ng pag-asa, ano, mga kabida, na maging epektibo ito hong ICI sa kanila hong mandato because kulang-kulang po ng mga kapangyarihan eh. Okay? Yun ngang subpoena power eh. Medyo yun yung inangal daw ng miyembro ng ICI daw, mga kabida, ano, according to Congressman Erice, ano. Mahirap kasi, ano, pag wala kang contempt power, wala kang kapangyarihan, parang naglalaro lang po kayo doon, ano, sa ICI. Okay? Unlike kung full of powers, ito hong ICI, meron pong contempt power, meron pong subpoena power po, mga kabida, no? Okay sana yun. Hindi ho pwedeng tumanggi ito hong kanila hong iimbitahang mga personalidad. Otherwise, ikukulong ito, mga kabida. Pero hindi po yan ang sitwasyon eh, ano? Mga kabida. Parang ordinary fact-finding body lang po ito. Okay? Katulad ho ng investigasyon po, mga kabida, ng mga barangay, ano? Okay? Lupong taga-pamayapa, ano, mga kabida. Parang ganun eh. Diba? Ordinary. Hindi ho special investigating body po, ano, mga kabida. Okay? So yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.